Santa Maria. Attorney Mel, good morning. Good morning Din, po. Mel. Makakasama natin yan. Meron mamaya. po kaming pictorial mamaya, mga kaibigan. Lahat ng mga radio anchors. Kaya wala kaming Ready, choice kundi ready. magpakalala. Parang ano yata, studio ID natin, di ba? Harinawa, masama tayo dyan. Oo. Kahit isang isap mata lang ay makasama Meron, tayo. magkakaroon na din tayo nung si Sir Rafi Tulfo, may di ba? Yung stand-in na, Oo, standee, si oo. Lourdes de Vera. Ang taas may naman ng stand. Pangarap. ng pangarap natin. Ang taas natin, di Oo, ba? tayo na lang pagawa ng sarili natin. Hingi tayo ng kopya. Bakit? Wow. Oh, siya. Okay, good. Kamusta kayo mga kapatid? Good morning po sa inyong lahat. Kailangan akong modulated ngayon kasi Nakakasikip din sa nakakasikip sa leeg yung ganun ba? yung pagbasa kaya kailangan boses sa Pare, kamusta? Kumusta pare? Good morning po. Sa ating Oh. mga tagapakinig na nakatutok ngayon sa Radyo 5 92.3 News FM, 101.9 News Bilaukan ka, FM sa akong mga kaigsuunan diya sa siyudad sa Sugbo o diya sa siyudad sa Davao. 102.3 News FM sa akon mga kasimanwa diya sa Bacolod. 197.5 News FM sa hometown ni Mami Junicia, General Santos City at 101.5 News FM sa Cagayan de Oro City. Oh, wow. Sa mga nais pong sumali sa amin, Hirap legal na talakayan at very formal na talakayan, i-like lang ang aming official Facebook page na Radyo 5 92.3 News FM para makapagkomento at mapanood ang aming outfits sa Facebook Live. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa news5.com.ph at mabilis na bati sa aking barbero sa grupong barbero sa may Tomas Morato, si Sir Eds Analupa. Good morning. Tayo po live na live pa rin mga kapatid sa Action TV Channel 41, Signal Channel 6 kay Cable Channel 59, Destiny Channel 78 and 59, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Puerto Princesa, Channel 29 po lahat yan mga kapatid. Dagupan Channel 40, Tacloban Channel 44, Zamboanga Channel 29, Sorsogon Channel 11 at Naga Channel 5. At bago pa tayo tumungo sa ating batian portion, greetings, ay traffic update muna tayo mga kapatid. Alamin natin ang lagay ng ating mga kalsada at naku, traffic na Traffic for sure. daw today. Mula kay Sir Charlie Rosares ng MMDA Metro Bay. Sir Charlie, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa iyo, kapatid na Mayan. Ganon din sa ating mga kapatid na attorney, kila attorney Jess and attorney Bruce, at sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo 5. Sa mga oras na ito, unahin muna nating baybay nitong southbound ang EDSA na kung saan mabagal na rin ang daloy ng traffic. Simula dyan sa may Scout Borromeo, tuloy-tuloy yan hanggang dito sa may White Plains o Rochester. At muling babagal yan dito na sa may Shaw Boulevard all the way to Buendia, papasok ng Makati Business District. Northbound ang EDSA, bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan dyan po sa may FB Harrison hanggang Tramo at muling masusundan po yan pagsapit ng Malibay, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Paakyat ng Magallanes sa flyover, tuloy-tuloy na yan hanggang makarating sa may bahagi naman ng Guadix at Ortigas Service Road. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan pagsapit ng White Plains all the way to Santolan Service Road at U-turn slot. Samantala, dumako naman tayo sa may C5 at Katipunan. Ang southbound din ng Katipunan, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may Old Balara hanggang makarating sa may Miriam College. At muling babagal po ang daloy ng traffic dito na sa may C5 Green Meadows. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating na sa may bahagi naman ng Market papasok ng Global City. Northbound lane ng C5, may katamtaman ng daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may BCDA hanggang McKinley intersection at maging yung mga paakyat patungo ng Market, unti-unting bumabagal na rin ang daloy ng traffic. Approaching Kalayaan, may katamtaman din ng daloy ng traffic patungo ng Bagong Ilog flyover going down to Pasig Boulevard ground level. At pagsapit naman po dyan sa may Eastwood, bahagyang babagal ang daloy ng mga sasakyan paakyat ng Libis flyover hanggang makarating yan sa may intersection ng B. Serrano at Katipunan Avenue. At muli makakaranas ng pagbagal dito na sa may Aurora Katipunan flyover all the way to Miriam College. Samantala sa may Commonwealth, ang mga motorista po na nanggagaling ng Fairview ay makakaranas ng pagbagal simula po dyan sa may panulukan ng Regalado at Commonwealth Avenue hanggang makarating sa may Doña Carmen. At pagsapit ng Sandigan, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Don Antonio. Diyan po sa may Philcoa, bahagyang babagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Elliptical Road all the way to Quezon Avenue at Agham intersection.
Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon din po ng Mia Coastal, mabagal pa rin ang daloy ng traffic at ang apektado po dyan ang mga motorista na nanggagaling ng Las Piñas at Cavite area via Coastal Road. Pagsapit sa northbound lane ng Rojas Boulevard, magsisimulang bumagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may Libertad all the way to President Quirino Avenue. Ang magkabilang direksyon din po ng Salis Bridge sa may Nichols, mabagal din ang daloy ng traffic. At ang apektado naman po dyan ng mga motorista na nanggagaling ng Taguig Subdivision na iya Terminal 3 at Villamor Air Base. Samantala, number coding po natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at ongoing na pong ipinapatupad dyan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa mga oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Charlie Nosaris nag-uulat. Maraming salamat po, Sir Charlie Lazares mula sa MMDA Metro Base. Sundan lang natin yan ng ating weather update sa maghapong ito mula kay Alzar Aurelio ng Pag-asa Weather Bureau. Good morning! Hello, good morning po sa inyo, Attorney Bruce, Attorney Jess, and Mayan. Good morning. At yun din po sa lahat Morning. ng taga-subaybay. At ngayon ay nakikita namin na humihina ang habagat sa bansa, kaya inaasahan po natin na pagganda ng panahon, lalo po sa malaking bahagi ng bansa. Lalo na din sa mga lugar ko sa nakaranas ng mga araw-araw na pag-ulan itong nakarang linggo. Sa araw nito, ang Ilocos Region, Cordillera, Bataan, Batanes, Babuyan Group of Islands at Zambales ay makaranas ng maulap na kalangitan na may mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila ay magiging maganda panahon maliban sa mga isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzar D. Aurelio. Salamat, Sir Alzar Aurelio mula sa Pag-asa Weather Ang bongga Bureau. ng weather, at least. Oo. Diba? May pasok Ayos. na po, mga kapatid, ha? Dahil maaraw na. Sa mga Correct. estudyante natin, may pasok kayo, ha? Hindi kayo Oo. Lahat pwedeng tayo may tulog-tulog. pasok na. Oo. All is fair again and again. Oo, at saka ano, hmm, nakikiusap ako kung sino may corona dyan, kailangan ko ng corona. At Bakit? Nahihirapan akong huminga. may tubig ka naman dyan. Baka mamaya bigla kang mag-violet dyan, Narinig ha? ko, kaya daw traffic din today kasi yung mga may pasok ngayon talaga Private ang start. schools Oo, ngayon ang start. Yung iba kasi 2 weeks ago, 1 week Yes. ago, hindi lahat sabay-sabay. Hindi lahat. Ngayon talaga, lahat na Lahat talaga na. may pasok Correct. na. Lalo yung talagang private schools today na talaga. sila. grabe sa Ortigas papuntang Lasal Green Hills, Oo. yung Pakanan, ang haba ng Ako, pila. 4:30 nasa EDSA traffic. Mm. 4:30 ng madaling araw. EDSA Cubao. to Pero Santolan. actually tayo, wala namang traffic papuntang TV5. Mm. Yung EDSA Mandaluyong, EDSA Oo, Ortigas na pa-flyover kaliwa. Oo. Yung Ano sa oras Lasal Green yan? Hills, Ngayon Yung meron na south, yan. papuntang, Mga 7. papuntang Makati, medyo traffic, pero after that, wala na. mga ano Ah. naman yon, yung mga Makati private school na pang girls assumption. Ay, oo, tunay. May Tsaka, isa pa doon, tama yung nakakalimutan sa mga ko. San Juan kasi nga yung Lasal din. Ano, Oo, diba? Xavier, And of course, sa Ika. Poveda, Mm-mm. Mayor Ortigas. Okay, pag-usapan muna natin bago yung ating BJQ. May malaki kang laban, Attorney Jess, ha, na Huwag na. pinaghahandaan. Oy, ang utos sa atin ay banter daw, May- same-sex marriage. May piplay yata May muna magandang tayo. video Oo. si Attorney Ah, Bruce. sige, may piplay muna sa care of Ang Attorney pangit Bruce ko daw dyan, ito. in support. Sweet In naman. support Ah, sige, of- go ahead. In support of Anong ibig ano? sabihin ng kapatid? Ikaw mag-explain ng sarili Sige. mong video. Oh, well, ano lang yan eh. Actually, meron akong client before who was di ba yung mga mga LED Billboard. billboards dyan sa EDSA. Ah, Ito okay. sila. So they asked me to do a bit, 10 seconds para For Pride you know, Month. last year pa 2 years ago, last year pa yan. Parang ganun, kahit nakita mo yung mukha ko, medyo makapal pa yung pisngi ko dyan. But anyway, naman. that was done before kasi nga, parang part of their corporate social responsibility. Sabi ko, i-LGBT nyo na. Kasi so yun. So in support of Attorney Jess, so Yes. ikaw na magpaliwanag sa isang malaking labang hinaharap mo para bukas. Para Actually, lahat kami nag-cheer sa likod mo. Hindi naman Alam mo masyado yan. pwede kasi nga sub judice. Pero bukas po,
At least informed. Papakinggan ng Korte Suprema ang petisyon namin, ako po at mga ibang gay couples at lesbian couples na humihingi sa Korte Suprema na i-recognize ang right to equality, na may right to marry din ang mga LGBT couples dahil po ang marriage hindi naman po yan religious term. Meron po tayong legal marriage, yun yung civil marriage. Yun lang po yung hinihingi ng mga wini-represent kong gay and lesbian couples na pwede sila magpakasal, so they have the right to property, meron po silang right to inheritance, meron po silang right to make decisions pag na-hospital yung kasama nila. Yun lang po, lahat ng legal benefits, Mayan. Pero ngayon, sorry ha, kasi di ba sila ay sa Sigera nakapagpakasal? Pero Pero sa US yun. sa US yun. Ay, They married meron in ditong church California. sa atin na nagkakasal. Hindi valid diba? yun. Ang nagkakasal Ay, ng hindi mga valid. gay and lesbian dito ay mga okay. religious churches na accepting ng LGBT. Alam Mm. naman natin, Oo. ang ating mga kababayan at mahal na mahal ko ang ating mga kababayang Katoliko, kayo po yung nakakarami, pero may iba din pong may ibang paniniwala na Kristiyano po sila, pero okay ang pagiging bakla Oo. sa mga ganito. Okay. So, Metropolitan Community Church, Yun, and exactly. LGBTS Christian Church, sila yung mga nagkakasal ng gay and lesbian couples. Pero, Not hindi yun pwede ma-recognize na, Na ano? legally. Legally. ang ano okay, dito, I get ang ano it. magiging Explain, dito, kapatid. parang ako kasi Okay. hindi ako Kasi kasama intindihan nung ko na. kaso, 'di ba? So, Oo. I can just presume na ano yung argument. Well, of course, ang first na naisip ko is that looking at the Constitution, wala kasi sinabi talagang marriage must be between a man and a woman. Walang sinabi nun. It is, marriage is between persons. That's first. Number two, ang family code kasi, siya yung naglagay ng marriage is a bond between a man and a woman. So technically, the Constitution never forbade same-sex marriage. However, the family code actually Was the limited it. So, yung iba nagsasabi na pwede naman siguro i-declare unconstitutional yung family code, yung specifically Article 1 and Article 2. And Article 1 kasi basically man and woman talaga nilagay eh. Tsaka Article 2 male and female ang nilagay. So, syempre, maraming that was the argument. Feeling ko yun yung isa sa mga arguments na nagsasabi ng ganun. But of course, syempre hindi ko naman alam kung ano yung parang raison data or ano yung basically, but ako personally parang I'm not going to get married because I don't really like, I'm not the marrying type. Pero Tama. I want that option available, to those who want. to those who want it. And even you don't know. Yeah. You don't know if you wanna get married in the Teka future. Kaya kung walang Muna. divorce, wag muna. May Natatakot tanong ako. bakit, sorry para lang sa, ako para rin siguro tinatanong din ibang mga nakikinig sa atin, bakit diretso sa Supreme Court? Hindi ba siya dapat ginagawang bill sa Congress? Bakit ba ganun? Kasi iba naman ang issue sa Congress. Ang Congress is policy making. Okay. Ang policy making ay meron kang options at lahat yon valid. Okay. Kasi wala ka namang tinatapakang fundamental rights. Okay. Pag issue ng human rights or fundamental rights, punta yan sa Supreme Court dahil ibig sabihin walang desisyon ang presidente man, kongreso or kahit sinong branch ng government to deprive that fundamental right if ang argument is about fundamental rights. Kapatid, may tanong kapag ako. pinayagan ng SC yan, go na. Yes. Declaratory relief ba yung inaano nyo? Or Hindi. mandamos? Expanded Teka, certiorari. pa-explain. Ano ibig Oo. sabihin So, nun? Expanded tinatanong certiorari. ni Attorney Bruce kung ano ba yung ginamit naming procedural vehicle papuntang Supreme Court. So, ang tinatanong niya ba, declaratory relief, parang kumukuha ba kami ng isang desisyon para mag-declare na, ito yung mga karapatan nyo, pero Oo. para pang-declare lang yun eh. Hindi naman siya ganun ka-binding. Ang pathway namin ay parang sa RH law. Tsaka Okay. sa Cybercrime Act. So, petition for certiorari, pero not under the quasi-judicial and judicial functions. Parang ma-explain kay Attorney Bruce. So wait lang, bukas ikaw mismo ang magtatayo at magsasalita May sa law oral firm akong argument. kinuha. Okay. Ako magsasalita ako at mayroon akong kinuhang law firm na yung isa, dalawa kami. Magsasalita din yung law firm na kinuha. And you're representing a group o ikaw lang talaga to? Pinirepresent ko yung gay and lesbian couple na nag-apply for a marriage license Okay. sa Quezon City Civil Register noong 2015. Kasi Okay. kasi ang naalala ko before, under Florin Hilbay, sinabi ni yes, Florin Audrey. Hilbay na parang, nung nabasa ko yung decision na Nung parang, ako lang yung kung siya nag-file, lang nag-file, sinabi na, wala ka pang wala pang justiciable controversy Controversy. kasi
Walang ang- nagrereklamo. Ay, no, walang... kasi ang petition ni Attorney Jess before was that parang bigyan na ang right, tapos pero wala pang couples na talagang hindi Gusto. Wala naman akong nag-apply. partner. Wala siyang partner. So, okay, get. hindi so sabi ni ni OSG dati na si Florin Hilbay, sabi niya, Oo. masyado ka namang ata nagpresume Oo. na may partner ka. So ngayon, naghanap siya ng partner at meron naman talaga. Fairness. Hindi, naghanap ako ng kliyente. Kliyente. Oo. Or sila naghanap, actually, sila naghanap sa akin. Oo. Lumapit sila nung Ito ba yung pumutok dahilan balita. bakit ka wala nitong mga nakarang araw? Yes, Yun ba yung yung mga- kaya ka busy? yung mga nagko-comment So, nag-worry na- na kami na may sakit ka ba or what? Yung mga parang pumapasok lang daw ako kung kailan ko gusto. Ay, hindi. Well, actually, last week lang Hindi naman po naman. yun. Actually, pinag-usapan namin ni Ice Sigera at saka ni Lisa Dino Liza dati Dino. yan. Pero sobrang busy namin, hindi na namin na push through, pero at least Masakit- good na merong nag-test jurisprudence because ako, in all fairness, I think this is one step forward. Even if there's victory or loss in this case, the mere fact that the Supreme Court Is hearing is it. hearing it is something that is monumental. Monumental, yeah. At masakit para ka na nabasa ko yung interview ni Ice Seguera sa CNN. Nagpakasal sila sa California. 'Di ba? Pero pagbalik nila dito, he still has to fill out government forms as single. Kasi 'di ba, government official sila. Yeah. And by the way, hindi sila pwede mag-file ng joint SALN. Masakit para kay Ice Seguera, na kilala natin popularly as Isa Seguera, isang magaling na child star and singer. At si Liza Dino na FDCP, Film Development Oo. Council of the Philippines chairperson, masakit sa kanila pag nag-fill out ng government form single. I'm sorry, kapag kinasal ka sa ibang bansa, gaya nung ginawa nila, pagdating dito, hindi yan kinikilala? Kung hindi allowed dito. So kunwari, Kasi magpakasal ka abroad na kasi- man and a woman, Oo. re-recognize dito. Nire-recognize Kasi Oo. under Article 5 of the Civil Code, acts against mandatory or prohibitory laws shall be invalid. So- For as long as mandatory or prohibitory law yan shall be invalid even if valid in the place wherein it is executed. Sorry, so yung kasal nila doon, pagdating dito, Wala. Wala. It is Ah, inexistent. okay, It is okay, as okay. if hindi sila nagpakasal. But in the US, they're married. They're valid, yeah. Yun Okay. yun. In the US lang. okay, so... And in other countries that recognize US Ah, laws, But the problem And same-sex is, but the marriage. So prob- kung but the sakasakaling problem manalo ka is- dyan, Marirecognize yun sa Marirecognize kanila. sila dito. Yes. Oh, but Okay. the problem is we are bound by the nationality theory. So even if basically nationality theory, kung ano yung status mo dito sa Pilipinas, in nationality, yun yung ifa-follow sa lahat ng lugar sa buong mundo. So yun medyo masyadong masalimuot, May masyadong conflict of laws. may conflict of laws. So yun ang yun ang magiging problema. So hopefully sana 'di ba mabigyan din ng panahon ng Supreme Court ang same-sex marriage because I and they're think giving it time. I guess, yung bukas. even if they will, do something, they will not agree or they will disagree. Good thing pa rin yun because it will give an idea to the lawmakers what is to be done. Ako magandang bagay para sa akin, tama ka doon, Attorney Bruce. Para kay Attorney Jess, manalo matalo, isang malaking bagay na pakikinggan ng Korte Suprema. Dahil for the longest time, di ba, walang ganun eh. Tama ba? Never nagkaroon ng oral arguments tungkol No. sa pagpapakasal This is ng... even the first time that the Same-sex family marriage. code was even questioned for Yun. unconstitutionality. Oo, wala it's pa a nagke-question big, sa family code. So malaki pala yan bukas talaga at pakaaabangan ng ating mga more than kasamahan lawmakers, sa SC. Mga kapatid, ako ang importante sa akin ay mga LGBT youth. Kasi, syempre, pag nanonood sila ng media, nakikinig ng mga balita, ngayon malalaman nila na may mga nagsasabi, it's okay to be gay. It's okay to be Kapatid, lesbian. may question It's okay ako. to be trans. Yung legislative intent ng Constitution pertaining to marriage, Na-research namin. is it really man and woman? Hindi. May dalawang commissioners, pero hindi nila kinodify yung intent. So, ang argument namin dito ay parang actually dun sa mga dissent sa Grace Poe. Na the intent was not codified, and so casus omissus, dapat hindi yun yung definition. Okay, Ayun. okay. So pag-usapan pa natin yung ilan sa maiinit na issue kasama na yung ating Boljak question of the day. Sa aming pagbabalik, Bukas 8:30 mawawala po. ako dahil dun. Oo nga. Tsaka, Good luck. Yun nga, hindi ka absent in the past days just because ayaw mo yung mga topics, Oo but nga. because you're preparing for this big Mga day. haters, ha? Okay. 8:30 na Kaloka. umaga, mga kapatid. Babalik po ang Boljak. Pag-usapan natin ang aming question of the day sa aming pagbabalik.
Senator Soto. Kana, Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, kasama ng mga kabogado, si Mean Los Baños, Bolja, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ay, 8:37 na po ng umaga mga kapatid. Kayo po inunood nakikinig ng Boljak. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman si Attorney Bruce Rivera. At ako po si Attorney Jess Falsis. Okay, BJQ na tayo. O sige, Go, simulan go. na Basahin natin. nyo na. Maganda to. Okay. Cute Parang yan. soda. na Isa masarap sa inumin. mainit nating pag-uusapan ngayong umaga mga kaboljak Oh, ay ang Ano? pinaiigting kampanya ng Philippine National Police laban sa mga tambay sa kalye. Ito'y matapos na banggit ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati na nais niyang mawala sa kalye ang mga nagiinumang tambay at mga walang saplot na panitaas. parang Bayis. ayaw mo naman ako nahuhuli Ako, yan. hindi. Depende sa katawan. Okay. Sa katunayan, Kung hindi offensive, okay lang. oo. Sa katunayan, ayon kay PNP Chief Director General Oscar Albayalde, nasimula na nila noong ang RODI or ang RID, Upland the RODI. Streets of Drunkards and Youth, para sa pagkakataong ito, target umano nilang paigtingin pa ang kampanya sa buong bansa. Nito nga lang nagdaang weekend, ayon sa PNP, ay may mga nasampulan ng nahuli, kabilang na umano ang mga residenteng umiihi sa kung saan-saan. Naku, bawal naman talaga yan. May ordinance kasi Ano ba sila, dyan. aso? Sa panig naman ng CHR, sinabi nitong bagaman batid nila ang layunin ng PNP na maiwasan ang anumang gulo sa kalye dahil sa mga nakatambay, iginiit nito na walang sapat na basihan para sila ay hulihin, lalo na kung wala naman silang ginagawang krimen. Krimen. Giit ng CHR, hindi umano kriminal ang mga tumambay at ako idadagdag ko, hindi kriminal ang tumambay. Sa makatwid, ang paghuli umano sa mga ito ay paglabag sa kanilang karapatang pantao. Kayo mga kaboljak, anong say nyo rito? Sali na sa aming boljakan at sagutin ang aming Boljak Question of the Day na Boljak Question of the Day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin nyo, BJQ. Pabor ba kayo na hulihin ang mga tambay sa kalye o sang-ayon kayong paglabag ito sa karapatang pantao? In Bisaya, uyon ba mo nga dakpon ang mga dakpon. tambay sa dalan o nisugot mo nga mo pag-ayuda or paglabag ka na sa human rights? Oh, tali na po sa aming Bolsyakan mga kapatid. Ang dami ng comment ng ating mga netizens. Kayo lamang po pumunta sa aming Facebook official page na Radio 5 92.3 News FM at pwede po kayong magbigay ng inyong mga opinion doon. Pero alamin na muna natin yung detalye nito kasi naloloka ako Go. dito sa mga biglang Ayan, may inaaresto phoner ito. na tayo. Okay, on the line, Senior Superintendent Benigno Dorana Jr., PNP spokesperson. Magandang umaga po, Sir Simean, Attorney Bruce at Attorney Jess po ito. Good morning, sir. Good Good morning, morning. Marian, at ang ating mga galing na mga abogado, Oh, si Attorney wow. Bruce and Attorney Jess. Of Good course, morning. yung magaling din na at magandang co-anchor si Mayan. Bumabawi. Ma'am. Oh, Bolero sir. si Ang galing, ang galing ni Ito Chief. na muna, detalyihin mo muna ito. Sige, Gora. Sir, ano ba to? Para lang po malinaw ha, kasi may mga nagsasabi na baka daw maabuso na naman yung karapatang pantao dito. Kunyari po tumatambay, walang pangtaas na t-shirt, depende nga kung maganda yung katawan. Ito po ba'y aarestuhin agad o kakausapin nyo muna na umuwi sa kanilang bahay? Kasi parang may nabasa akong ganun muna eh. Kanina may at siguro may nakinig ako sa inyo na parang baka merong apprehension that human rights will be violated. That's far from the minds of our police officers from Metro Manila at lahat ng sulok ng ating bansa. Dahil po yung human rights, ika nga, to quote our Chief of the Philippine National Police, should be paramount in everything that we do. Ito po yung latest na directive ng ating presidente na pina-implement po ng Philippine National Police. Opo. Ito po ay part ng crime prevention natin, no? Kung naalala nyo po, yung ating based on the 2018 Gallup Law and Order Survey, yung ating peace and order, yung sense of safety and security po ng mga ating kababayan is already comparable to Australia and South Korea.
So ito ay it's something that we should not rest on our laurel, but we should work some more para po lalong ma-improve ang sense of safety and security, yung pakiramdam ng ang ating mamamayan na sila ay ligtas at sila ay naproteksyonan ng kanilang pamalaan, lalo-lalo na ng kanilang mga pulis. Pero yun nga, National sir, Police. kung tatambay-tambay po sa daan, Dadamputin kaya ba po agad? nagiinuman sa daan, dadamputin po ba agad? O paano po, may Wa-warningan? warning po ba muna? Paano po ba, sir? Totoo po yun kasi hindi naman magdadampot kaagad no. Siguro kung malapit lang kanyang bahay o nasa labas lang siya ng bahay, baka sabihin, may dala naman siyang damit, o pakiusapan naman siyang isuot niya, no? Hindi naman ganun ka-drastic. At depende yan sa judgment call ng mga ating kapulisan. Ang judgment call nila is, ang tinatawag nila yung decision nila, right at that very moment, no? Yan ay is being governed by ang tinatawag naming police operational procedure. Oh, wow. Na tinuturo yan simula pa basic recruit nila, naging sargento sila, even officers kasama po yun. At meron po yan, kung makikita nyo sa website namin, that's available to all, no? Hindi lamang sa ating kapulisan. Yun po ay ino-observe nila at yun ang mga police operational procedure na naka-mainstream yung human rights doon, naka-integrate ang human rights doon. Sir, Attorney Bruce po ito. Yes, Sir, meron Attorney Bruce. Yes po, meron akong question. Of course, based on the revised penal code, meron tayong krimen na alarms and scandals, yung engaging in nocturnal activities, 'di ba? Or at saka 'di ba yung Article 202 prostitution, and meron yung isa meron yung parang bagansya, 'di ba? Yung vagrancy. So palagay ko naman, sir, pasok din naman yung for example, kung tumatambay lang naman sa mga lugar na, for example, yung mga tindahan, yung mga sari-sari store na nakahubad, tapos pag may dadaan na tao, magtatawag, manggugulo. So siguro naman po, sir, para sa akin, palagay ko, meron naman po silang krimen na talagang nilalabag, at saka siguro kailangan lang talaga natin paigtingin yon. Tama po ba? Totoo po yun. Totoo po yun, Attorney Bruce, you know better than me. Dahil po kayo ay abogado po. At may yung alarming scandal na mention nyo po, pag nareklamo ka ng kapitbahay mo, it's una-una, ang ating mga barangay, no? Barangay tanod natin, yung barangay captain, dapat sila unang mag-react noon, no? Kaya nga yung pag natin paigtingin yung ating kampanya, crime prevention campaign, through, parang i-address yung mga problema natin sa pagtatambay ng ating mga ibang kababayan, yung ating kapulisyan na dahil una-una, we cannot patrol all the streets. It's normal, yung standard operating procedures na rin, na makapag-coordinate sila sa mga barangay captain, sa mga barangay tanod. Sir Durana, yes. Attorney Jess po ito. Susundutan ko po Attorney yung Jess, yes. legal na usapin na sinabi ni Attorney Bruce. Sa alarms and scandals naman po, alam naman natin, kailangan may gawin ka pang ibang nakaka-alarm nga, or sisigaw ka, or may inistorbo ka. Yung sa vagrancy po, hindi ko po alam kung alam po ito ni President or ng PNP, pero sana po alam nyo, noong 2012, meron pong pinasang batas, RA number 10158, an act decriminalizing vagrancy. Ibig pong sabihin, sa revised penal code, inalis po yung vagrancy. And vagrancy po yung basis usually para sabihin na ang tambay, na nakaloiter, na walang saplot, yun yung ginagawang basis noon to arrest yung mga nakatambay. Pero noong 2012, sir, dinicriminalize na to. Meron pong batas na pinasa ang Kongreso para ipawalang bisa to. So ako po, ang tinatanong ko po sa inyo, and meron po kong idudulog sa inyong problema kasi may netizen po dito, may story dito na naabuso sila. Ang tanong ko po, anong legal basis ng kapulisan and even President Duterte to order the tambays to be arrested when, if they're not doing anything else, sir, if they're just standing on the streets, or maybe sitting in the streets, meron silang ginawang upuan doon, let's say nagiinuman sila, wala po silang sinasaktang iba, hindi sila nabaliw dahil sa paglalasing, lang sila,
nakainom lang ng isa lang, tama lang yun, matanda na po sila, hindi sila bata, ano pong legal basis natin para ano po sila? Arestuhin? Totoo po yun, Atty. Jess, kaya hindi ko na-mention ng anti-vagrancy dahil po alam natin, noong 2012 ay na-decriminalize na po yun, no? Any police officer worth his salt, ika nga, dapat alam nun, no? So, hindi po yun yung basis? Na-decriminalize na yun. But other basis, yung legal basis, no, ng pag-aming kampanya, ay marami pong mga city ordinances. Ordinances. Yeah. City ordinances, for example, Atty. Jess, dito sa Quezon City, bawal po mag-inom sa mga kalye, sa public places, no? Bawal pa maghubad, may mga corresponding penalties ang bawal doon sa metro sa City of Manila. Yung nagkakaraoke ka sa side streets, no, sa mga sidewalk, bawal din po yun. No? Kasi So yun, marami, sir. iba't iba. At natandaan ko po, nung ang MMDA, kung I don't know if it was already repealed or rescinded, in 2003, 2004, yung MMDA nag-issue ng parang metro-wide na bawal yung pahubad-hubad sa lansangan, no? Sir, So, na-pick up po ito ng mga cities and municipalities, no? imbes na national law, Ang sir. desire lang naman talaga po dito, Atty. Jess, ay to prevent crime and ensure safety and security. Para Opo. hindi po yung ating mga... Kapatid, may... Opo. Yes. Sir, may Yes, dudulog lang akong Yes. netizen Yes. to malilingkot to ito sa inyo, sir. Ito sinasabi niya sa Guadalupe Nuevo Station 7, Oh. 11 p.m. sir. Nakabihis silang pamporma, aalis po sila. May susundin lang daw silang kaibigan nila sa may bahay nung kaibigan nila sa Makati. Take note daw, nakabihis pang alis silang lahat. Pero may mga lumapit daw na pulis, in-invite sila na sumakay sa mobile at tatanungin lang daw sila sa presinto. Siyempre po sila hindi nila alam yung karapatan nila kasi I would have told them na they could have refused. Pero sumama po sila at pagsama nila sa Guadalupe Nuevo Station 7, ipinasok silang 6 sa loob ng kulungan. Naku. Wala po silang ibang ginawa. Nakakaloka naman Sabi yan. nila, nakabihis pang alis silang lahat, nakatayo lang, inaantay po nila yung kanilang kaibigan kasi nagbibihis doon sa loob ng bahay. Ayun, kinulong daw po sila. Pero, napalaya sila after a while kasi yung isa sa kanila, law student, at syempre Alam niya nagreklamo, yung batas. nagsasabi ng mga bagay-bagay, pinaano sila ni Major Elagro. So yun po, Tama ba hindi ko yun, alam sir? kung narinig nyo to, sir, pero sana Mali yan, mali. pa-investigahan, tsaka wala po yan yata sa operational procedures, di po ba? Totoo po yun at nakakalungkot yan at nangyari po yun. Pero maasahan niyo po, paimbestigahan natin yan. No? Yun. Sir, thank you, sir. Explain natin bakit nangyari yan, anong ginawa nila. Tama. At napakaganda, yung maganda po yung na-cite niyo po, Atty. Jess, na alam ng may isang law student doon na alam niyang kanyang karapatan. Kasi ang law enforcement, yung the responsibility of maintaining peace and order, hindi lang po responsibilidad ng mga duty holder, ika nga, no? Yung mga Ang bongga. alagad ng task. But also the rights holder. Yes, the Hindi lang law claim student. holders, Oo. ika nga. Dapat Hindi lahat. lang law student. Oo, dapat Ito po, lahat. Sir, question. ito po, Jess. Ito po sa Atty. Jess, Atty. Bruce. Okay, Ah, Attorney Bruce. Ito, i-announce ko na po. Oo. Attorney, Yes. no? Okay. Meron po tayong app, Okay. PNP Know Your Right. PNP, Ayun. know your rights. You can download that pag kayo ay may mga Android phone. Wala lang nga tayo sa mga Apple iOS. ngayon, iOS. Pero sa Android, madadownload. Pag Android yung telepono nyo, madadownload nyo yan. Oo. At makikita nyo doon, ito yung mga rights nyo pag ikaw akos, anong operational procedures. Pag dapat po, at patuloy yan na, Sir, yes. Yes, Sir, Attorney Bruce. Attorney Bruce po. Sir, Yes, Attorney Bruce. ang tanong ko ba, sir, is the location very important in this regard? Kasi po, sir, kung for example, it is a business place naman din, for example, BGC or Makati. somewhere in Makati na merong Ortigas. mga tawag dito, mga establishments, will the police continue with apprehending or doon lang ito sa malalapit sa mga residential areas? Ito po yun, kasi alam naman po natin, Atty. Bruce, di ba, ang BGC is
it's a public place, no? So ang ibig namin sabihin doon, yung sa mga side street, sa mga inner street, kung saan meron doong mga residential areas. Okay. Residential areas, yun po yung ibig nating sabihin, no? Hindi naman sa EDSA, EDSA is 24/7. Of course, wala namang nagiinom dyan. Hindi na po lang mapahubad-hubad sa EDSA. So ito po sa mga side streets, no? Sa mga barangay At saka, Sir, sisingit lang. Sorry, sisingit lang ako isang Yes. tanong. Meron Yeah, akong yeah. nabasa dito. Totoo ba to? Ang sinasabi daw kasi ng Pangulo, di syempre, pakiusapan nyo. Kunyari, nakahubad, nakatambay. Isuot mo yung shirt mo. Pag ayaw, or umuwi ka na lang. Pag ayaw, dadalhin sa presinto, and then may sinasabi pa dito na itatali daw. Totoo ba to? Susunduhin nyo ba itong ganito? O you take this as a joke? Again. Alam nyo naman na, di ba, ang ating Pangulo ay abogado kagaya ni Attorney Bruce at saka si Attorney Jess. At alam ng ating Pangulo na Bawal kung anong tama na ayon sa ating So yun batas, nga, no? joke lang po So, itong itatali. Well, hindi ko po alam kung I cannot speak for the President, no? Spokesman lang po ako ng Hindi, pero Philippine gagawin nyo National ba Police. yun, sir? Kasi sabi, inuutos Definitely daw not. yun. Okay. Ayun. At least malinaw no? yun. Definitely not, no? Walang merong kami po may training kami ng proper handcuffing. Tama. Alam Actually- ng mga pulis po 'yon, no? Okay. Actually, at ang sir- bawat pulis ay meron siyang handcuff na dala. Actually, At sir, wala po kaming tali. Tama. sir, ano, ito yung question ko, sir. Of course, actually, matagal din ako tumira sa US na like for a month. Hindi din naman yung mga tao palakad-lakad doon. Kung maglalakad ka mag-isa sa isang residential area, talagang may titigil sa yung pulis at magtatanong anong ginagawa mo diyan. In Australia, ganun din ang pangyayari. In many westernized countries, ganun din. In Japan, ganun din. Pag nasa lugar ka na wala dapat tao, tatanungin ka talaga ng pulis. So I think that is a normal thing. Tayo lang kasi talagang Pilipino yung mahilig talagang magtambay Siguro dahil we're very sociable, pero ang problema kasi diyan talaga namang may effect kasi yung pagtatambay lalo na paglasing. Kasi wala namang problema pag nakatambay lang na nakaupo, 'di ba? Oo. Pero pag nag-iinuman at kadadaan mo paano ka? Kasi ako dati nakatira ako dati sa isang lugar na hindi naman masyadong sosyal. So nag-iinuman pag dumaan ka minsan makukutongan ka pa ng pera kasi pangdagdag nung sa inuman nila. So ako meron akong I am very much agreeing to this kind of standard because it actually does not promote the tambay mentality at saka 'di ba? Ako naman, sir, medyo o-oppose na ako ng konti, Attorney Bruce, ha? Go lang. Kasi sinasabi, part of confronting people who do nothing and just idling around, their potential trouble for the public. Tingin ko, sir, kung sila'y tumatambay na lasing, siguro yun yung potential trouble. Pero sir, kung nakatambay ka lang naman dyan, kahit wala ka sigurong t-shirt, I think kasi kaparehas lang din nung may mga damit, pwede rin po silang gumawa ng masama. Di ba, sir? Kahit naman nakadamit ka. Depende po yun. Kaya nga sabi natin kanina, na depende yun kung may existing ordinance, no? Kung ang isang city or municipality ay may existing ordinance, yun, tama yung sinabi mo, pero they have to enforce the city ordinance. So kung may city ordinance na bawal pahubad-hubad sa lansangan, kagaya sa Manila, City of Manila, City of Quezon City, talaga pong implement po nila yon, no? And most wala pa akong figure ngayon, pina-inventory pa natin yan all over the country, but most of the cities, particularly here in Metro Manila, have these ordinances. Kasi tama si Attorney Bruce, talagang pag magpahubad-hubad, it creates some sense of fear sa mga taong bayan, lalo na sa mga kababaihan natin, sa mga law-abiding citizens. Example nga lang ito, Attorney Bruce, nung kami ay one time naghanap po kami ng isang residential area, no, na para sa amin. Kasama ko yung aking anak na babae. She just graduated from Ateneo.
Wow, At alam mo, nakita, pumunta kami doon, sabi niya, Daddy, ayaw ko dyan. Bakit anak? May naghuhubad sa harap eh. Kita mo yon? Parang nakakatakot naman. So imagine that. Optics, hindi maganda tignan. Talagang hindi pangit tingnan and it creates fear in our community. Sir, bago kita pakawalan, may phone in question. Mga babaeng nag-uusap-usap, nagchichismisan sa daan, huhulihin din daw ba yan? Oo. mukhang ito ay counterpart ng mga tambay. Well, depende po yun. For example, Kung anong suot nila. Dito sa mga Baka sa naka-swimsuit. Quezon City po. Kung sila ay minors, meron po yung sa Quezon City. Okay. So kahit sa babae po sila, yun, pag i-violate sa laws, usapan sila mga nene, no? Talagang ang babae dapat nasa loob na ng bahay, naayon sa ating kulturang Pilipino. Pero kung mga matatanda na pong nagchichismisan lang sa labas ng bahay ng mga alas 11 ng gabi, wala sir. Dead ma lang. Wala namang ordinansa laban dyan. Again, depende po yan sa judgment call. Ika nga, no? Ng ating mga... Pero ang desire of, I'm sure, ng ating pamalaan at ang desire ng Philippine National Police na talaga pong maayos at matiwasay ang ating bayan. Dahil po, pag maayos at matiwasay yung ating bayan, yun po yung that will create an enabling environment, ika nga, para po lalong maunlad ang ating pamumuhay. Sir, Okay, last sige, words one na more. lang sa akin, susugang ko kayo, wala nang tanong sir. Ako po, I support your campaign talaga to make our streets safer and cleaner. Yun nga lang sir, sabi nyo judgment call, sana po talaga lahat ng kapulisan natin ay matraining ng maayos sa pag-exercise niyang judgment call. Kasi po talaga sir, yung iba talaga, talagang diretso aresto na or diretso police Yung iba, station. pangungotong, Pwede yung naman iba, sir, huli dap. o yan, talagang maling-mali. Pero sir, sana yung mga paghuli ng tambay, if ever, sana sir, with humaneness na pwede namang papasukin lang muna sa bahay or ipabihis. At po, ako po, yung mga drinking in public, mga smoking in public, yung mukha pong drug addict, yan talaga, may reasonable suspicion basis naman yan para tanungin. Pero yung mga talagang nakatambay lang, like yung sinabi ko pong situation kanina sa netizen, pwede ko pong isend sa inyo yung Facebook link. Sana pong maayos yung pag-exercise ng judgment call. Okay. Opo, Alright. kaisan nyo kami dyan, Attorney Bruce and Attorney Jess, Yay! sa hangarin na yan, no? Opo. Sama-sama tayo, we are in this, we are on the same ship, ika nga, no? Correct. Kaya tulong-tulong po tayo dito para maayos at maunlad ng ating bayan. Okay, Salamat po. maraming salamat sir, Senior Saludo. Superintendent Benigno Durana Jr., PNP spokesperson. Salamat sir. At suki natin ma-interview yan. Correct. Hoy, bago lahat, batiin ko lang Go. ng happy birthday ang aking magiting na ina, Mrs. Estela Los Baños. Happy birthday, Ay, ma! oh my God, happy birthday! Yay! Happy birthday po, tita! Happy Estela. birthday! Father's Day last Kahapon. Happy Father's Day sa Diba? aking tatay, sa ating lahat ng mga ama. Mga parents, diba? happy Parents Day. Happy May Parents nagpapa-attendance check, Go, Angelo sige. Carion. Yun Dami lang. Good actually, morning, Ang Angelo dami Carion. actually. Oo, pero mamaya Oo. natin kausapin kasi kailangan natin Mag-break. Check. Yes. Sige, pagbabalik check. namin mga kapatid, babasahin po namin ang inyong mga comments. 9 o'clock na po ng umaga at babalik pa ang Boljak. Correct. Magbabalik ang paborito mong programa.